Narito po tayo ngayon sa Barangay Hall ng San Jose dito po sa Rodriguez, Rizal. Alamin ho natin kung paano ko sila nagpasya nung una na ibalik muna sa mga magulang ang bata. Wala po tayong matibay na ebidensya, wala pong video at tayo po ay dumadaan sa proseso na po. Kaya po ang nangyari po is pinauwi po natin ulit yung bata. Buong akala ni Joy, mahihinto na ang pananakit sa batang si Sam. Pero nito lamang February 17, 2024, nabulabog muli ang tahimik na compound sa Barangay San Jose dahil sa sigawan ng mag-asawang Nerissa at Rico. Narinig din nilang umiiyak ulit ang paslit. May isang bukol tapos pikit na yung mata. Araw-araw nadadagdagan yung bukol tapos dalawa na yung nakapikit na mata. Nagsumbong ulit si Joy sa barangay at dito na umaksyon ang Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose. Pero ang giit ng ina, nauntog daw ulit si Sam. Abay, napapadalas naman ata ang pagkakauntog ng bata, ate. Ano ba naman Hindi yan? po ang nauntog lang yun dyan, ma'am. Ano ba yan? Pwede ba kayong sumama sa amin, ma'am? Hindi untog yan. Hindi untog po yan. Inimbita ka ng barangay ang ina ng bata na si Nerissa, pero wala si Rico na siyang tatay-tatayan ni Sam. Kasi may nagre-reklamo sa inyo. Opo, may concerned citizen po na lumapit sa amin. Habang nire-rescue si Sam, may natuklasan ng mga taga-barangay tungkol kay Nerissa. Ma'am, ilang taon na po kayo? May birth certificate po ba kayo? Tatay Rico, where are you? Mapanagot kaya ang mag-asawa sa sinapit ni Sam? Ano si baby? Ayun na, baby namin. Nakuha na namin. February 18, 2024, sa tulong ng concerned citizen at kapitbahay na si Joy, hindi niya tunay na pangalan, na-rescue na ng barangay ang bugbog saradong paslit mula sa kanyang tahanan. Pagdating sa barangay, napag-alaman ng mga social worker na minor de edad pala si Nerissa, 15 taong gulang daw siya nang ipagbuntis si Sam. Nang tanungin siya tungkol sa mga pasa at iba pang marka sa katawan ng bata, nagawa lang daw niya ang mga ito nang dahil sa gigil. Ito tingnan mo may kagat Ano po? Kinagat yung sarili niya? Sarili niya ba to? Ha? Oo, ate, maling-mali yun. Kinagat mo sa gigil? Diba? O, di ikaw na rin gumawa niya. Oo. At dahil sa 17 taong gulang pa lang si Nerissa, ipinatawag ng barangay ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Lola Evelyn. Unang beses daw niyang nalaman ang kalbaryong sinapit ng kanyang apo sa kamay ni Nerissa. Dito lang po. Dito tapos ito po brownie black ay talaga as in to. Alos pikit na po yan. Hindi naman po makakita. Ito, inamin naman po ng anak kong babae na pinaso ng kato. Sobrang sakit po talaga as in. Parang halos madurog yung puso ko doon. Kasi bata po yun. Wala pong kamuang-muang yan eh. Agad inaresto ng Montalban PNP si Rico na stepfather ni Sam. Nakapanayam siya ng resibo at tumanggi siya sa mga paratang ng mga kapitbahay. Pwede pa, medical niyo pa, ma'am. Sa parte ng katawan mo, kung may tumikit sa katawan niya, wala. At dahil menor de edad ang nanay ng biktima, imbes na sa presinto, sa isang shelter para sa children in conflict with the law siya dinala. Pareho silang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Hiling ni Lola Evelyn, mapunta sa kanya ang kustodiya para sa apo. Gusto ko po siya malagaan ng maayos. Gusto po siyang mahalin kasi kulang po sa yung bata eh. Sa asikaso sa pagmamahal. Makalipas ang pakikipag-usap at pagsusuri ng mga social worker kay Lola Evelyn tungkol sa kanyang kakayahan para mag-alaga kay Sam, binigyan siya ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Montalban ng Certificate of Custody and Care. Ayon sa Article 214 ng Family Code of the Philippines, sa oras na wala ng kapasidad ng mga magulang na alagaan ang kanilang anak, pwedeng tumayong magulang ang biological grandparent o ang lolo o lola ng bata. Sabi nga niyan, sa pag-usap kung sino yung nearest kin na may kapasidad at maayos namang maalagaan yung bata, so kanya muna mapupunta. Isang linggo mula po nang mailigtas si Baby Sam, kamustahin po natin ang bata na ngayon po ay nasa pangangalaga na ng kanyang lola. Nabawi niyo ang bata, ang pansamantalang kustodiya nasa inyo. Opo. Ano yung inaasahan niyo pat nais niyo mangyari ngayon? Sa amin po, gusto ko po yung
yung katahimikan po. Mapangalagaan ko mabuti yung bata. Minabuti rin ang resibo na masuri ng isang espesyalista si Baby Sam. Ipapakita ko po sa inyo na kung gaano ko siya kamahal. Hindi na rin po ako papayag na kahit sinong tao po yung makakapanakit pa sa kanya.